Assalamualaikum to all my brothers and sisters all around the world and lalong-lalo na sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Gusto ko lang iparating sa inyo, kayong mga nasa posisyon dyan sa politika. Lalong-lalo na ikaw, Senator Amy Marcos. Ito'y panawagan ng mamamayan. Huwag mo kaming bigyan ng sagot na may himala. Hindi kami nakikipaglokohan. Pera namin ang umiikot dito, pera namin ang ipinambabayad namin sa gobyerno. Madaming tao ang nahihirapan, madaming tao ang nagpapakahirap sa ibang bansa, pati na rin dito sa Pilipinas. Pero bakit bibigyan mo kami ng salita na may himala? Kapatid mo yan, pinsan mo yan, wala kang magawa. Oo, ikaw sa sarili mo, hindi ka ayon, tutol ka. Pero bakit ganyan ang nangyayari? Ginipit ng ginipit ang Vice President dahil sa confidential fund. Para ano? Para mawala siya. Dahil isa siya sa may ayaw dyan sa pagkukorap na yan. Sabi nga ng economist na si Cielo Magno, itong spending plan ng 2025 ang most corrupt in history. Tapos sasabihin mo, himala? Paano? Paano na yung pera ng taong bayan? Paano na yung hirap ng taong bayan? Dugot pawis ng taong bayan? Sasabihin mo lang, himala? Sasabihin mo, illegal? Illegal ang pangingialam ng kamara, ng mga kongresista sa budget? Tapos ganito, walang awa ngayon yang kapatid mo sa taong bayan. Tinanggal ang budget sa PhilHealth. Ito naman tangang CEO sasabihin, hindi makakaapekto, pero kami ang nagbabayad. Paano? Kayo na nga lang nag-uusap-usap dyan sa opisina, hindi pa kayo nagkakaintindihan? Tapos bibigyan nyo kami ng sagot na hindi namin alam kung papaano? Papaano ang buhay namin? Paano ang buhay ng mga mahihirap? Tinanggalan ng budget ang alin for peace? Inilagay sa akap? Para saan? Pansariling interest? Totoo yung sinabi mo. Parang nagmo-mall tour si Tambaloslos habang daladala niya yung mga bag ng mga goods, mga groceries, ibibigay sa mahihirap. Para i-promote ang pangalan? Akala mo lumabas sa bulsa niya? Lalo niyong pinahirapan ang mga Pilipino. Hindi na kayo nakatulong. Mas nag-focus kayo doon sa lahat ng nangyayari between kay Marcos at kay BP Sara. Yung pala, habang naka-front ang problema ng Vice President, behind that pala, may mga lumalakad na. May mga under the table problem na nalilitaw na lang ngayon. Pero para yan sa mga politiko na mga buhaya na sila lang din ang makikinabang. Senator Amy Marcos, kung talagang concern ka sa mamamayang Pilipino, patunayan mo naman, hindi yung salita lang. Hindi yung salita lang na hindi mo alam, tutol ka, may himala. Bigyan mo kami ng matibay na pruweba na ikaw mismo hindi ka ayon sa ginagawa ng kapatid mo. Iisa kayo ng dugo. Wala kang magawa. Wala kang alam. Nagkagulatan. That's bullshit. Imposible yung sinasabi mo na nagkagulatan. Dahil yung salitang yun, kahit sino hindi kayang tanggapin yung salita na yun.
Dahil kayo-kayo ang nagmi-meeting, kayo-kayo ang nag-uusap-usap. At ikaw, alam mo kung anong pinaplano ng kapatid mo. Ikaw ang nagpatakbo sa kanya, di ba? Tumakbong vice presidente pero naging presidente. Ngayon, wala ka nang alam. Basta ang alam mo lang, tumututol ka. Paano yung mamamayang Pilipino? Paano kaming mamamayang Pilipino? Senator Amy Marcos, tatakbo ka ngayong midterm election. Bigyan mo kami ng matibay na pruweba na ikaw mismo tutol ka sa nangyayari ngayon sa budget ngayong 2025. Na ikaw mismo tutol sa ginagawa ng pinsang mong si Martin Romualdez. Hindi yung sasabihin mong may himala. Maawa ka. Maawa ka. Ikaw ang direct na nagsasalita sa media, natutol ka, pero anong ginagawa mo? Given the fact na iyan, pinsan mo, kapatid mo, talagang lantaran na ampang loloko sa mamamayang Pilipino. Ikaw mismo, lumalabas ka sa media, tutol ka, gumawa ka ng paraan. Hindi basta pirma lang. Patunayan mo, bigyan mo kaming matibay na pruweba na talagang hindi ka ayon. Nagkakagulo ng buong Pilipinas. Yung unity nasira na. Yung mga mahihirap lalo nagkakahirap-hirap. Yung mayayaman biglang humihirap. Pero kayong mga politiko biglang yumayaman. Lalong-lalo na yung mga nasa kamara. Maawa kayo at mahiya kayo. Dahil yung pinampapasweldo sa inyo, pera ng taong bayan. Ha? Ayaw niyo pong pirmahan yung report as of now. Oo. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Ma'am, yung DSWD, 50 billion na nawala. Ang 4Ps, ang balita ko, kasi yun naman ang datos na nasa akin dahil committee ko, 50 billion daw ang tinanggal sa 4Ps program. Ibig sabihin, 4.4 million na pamilyang Pilipino na sertipikado. Talagang totoong poorest of the poor. Walang matatanggap. Walang tulong sa pagkain, sa pag-aaral na anak, sa gamot, at sa anumang pangangailangan. Zero sila. And you were not informed beforehand? Wala, nagkagulatan na lang. Pero eto nga, baka mag-privilege speech na ako kasi maraming kababalaghan. Ma'am, napapadala siyang nagkakagulatan sa budget. Bakit ganun? Siguro kasi panahon ng MMFF, may himala. So, kaya nga maisip, parati na akong galit. Binanggit ko na una, dapat open BICAM. Nagkaroon po ba ng open BICAM? Actually, alam naman ninyo na meron akong sulat sa liderato ng Senado at sinulatan ko sila na wala nang gulantaan, wala nang gulatan at biglang kung ano-ano ang naisingit. Kaya hindi naman ako sinagot sa totoo lang kasi nananawagan ako kung maaari magtipon-tipon kahit kami mo ng vice chairman, yung counterpart ko sa House, pagkatapos pagtatapyasan ng malakihan, hindi naman sinasabi na line by line, hindi ko man sinasabing gano'n. Yung malaki, yung sobrang substantial, katulad ng 50 billion ng 4Ps, abay, sabihan naman kami at wala naman ganito. Pero yun nga, hindi naman natupad. Tapos sabi ko, yung transparency, kasi nangangapa kami sa dilim, papipirmahan sa'yo, yung total lang ang nandun, wala naman nakasaad na mga proyekto. Hindi naman namin alam kung anong laman nun, bibigyan lang, ito na yung total. Paano ba naman? Ma'am, yung almost 300 B na dinagdag sa DPW, so can you say about it?
May privilege speech ako. Pinangungunahan mo ako. Pero yan, nakakagulantang din lalo. Kaya nga, so ganun. Ayoko na, dalam-dala na ako sa nangyari at ayoko na maulit. Hindi na ako pipirma o mamimigay ng e-signature o anuman. Pag kulang-kulang, blanco, walang paliwanag, wag na natin patulan. Question na sa Supreme Court ang issue. Sa ngayon, wala pang basehan pagkat hindi pa siya batas, hindi pa napipirmahan, hindi pa nga enrolled bill. So hanggat matapos yan, siguro ang tanging panawagan na lamang ay suriin ng maigi ng ating Pangulo at siya na lang ang mag-utos na ibalik yan. Kahit magtrabaho kami ng Pasko, walang problema. Wala namang Pasko mahihirap eh. Abay, ano ba naman magtrabaho kami? Ma'am, i-recall yung BICAM Oh, report. I-recall. mababawiin niya yung BICAM. Consider. Pwede naman pakiusapan na, ibalik muna. Ilang beses na nangyari yan. Coco Levy, ilang beses. Yung Endo Bill, ilang beses, pabalik-balik. Yung Seaman, ayun, pinaka-recent, nakailang beses ba yun? Di dapat ganun din, mas lalo yung budget. Pwede naman line by line. Kasi hanggang ngayon, hindi ko pa talaga alam kung ano yung mga numerong involved. Ang pag binito ba ng presidente, pwedeng ibalik sa NEP level or zero siya? Hindi pa naman niya pinipirmahan eh. Pwede pa talaga Pwede pa habulin. Habulin pa sa BICAM. Pakiusapan ang lahat na talagang ibalik yung makabuluhang mga project na kinakailangan ng tao. Sa ngayon ba, hindi na pag-uusapan na i-reconsider yung budget, yung ratification? Nagtataka nga ako, ang petsa ngayon, December 16. Ang pagkaalam ko, yung makapal na libro, no? Laki-laki ng librong yun eh. 4 days para i-imprint. Ayan. Ang pahiwatig ng palasyo, December 20, pipirmahan na. Paano pipirmahan? Hindi pa tapos. Hindi pa na-encode lahat. Hindi ko alam, may himala ulit. Ma'am, wala namang concern po ng reenacted budget kung hindi umabot. Wala namang pong concern reenacted budget. Basta't matapos-tapos, di ba? Reenacted, holdover lang naman yun. At saka bakit magre-reenact? Trabaho kami. Di naman nagbabakasyon ng mahihirap. Makibaka tayo. Factor ba yung leadership ng Senate doon sa problematic version? Hindi ko alam kasi nga hindi ako kasali sa anumang areglo or kasunduan. Ano yung binabagit nyo mo sa statement niya na parang nagkaroon ng areglo o Arrangement. arrangement? Wala naman akong sinulat. Ang akin lang, nababalitaan ko kasi may iba-ibang statement. Hindi naman kami naging bahagi nun. At hindi naman sa nananakot, pero dapat intindihin at paalala na labag sa batas at sa konsensya ng lahat, labag sa desisyon ng Korte Suprema sa Belgica versus Ochoa, ang pakikialam ng mga mambabatas sa mga departamento at sa ngayon ng gobyerno sa anumang budget o programa. Kung nasabi na maraming pera ang PhilHealth. Alam niyo po, kung susundan natin yung language ng batas dito sa PhilHealth, responsibilidad ilipat yung subsidy na yan kasi naaayon yan sa batas. Paglipat sa PhilHealth at pakiramdam pa rin nila sobra-sobra ang pera ng PhilHealth, ano po ba ang dapat gawin? Dapat i-refund tayo ng mga nagbayad ng premium. Kung feeling nila, nabibigyan na nila yung servisyo na deserve natin, i-refund yung premium ng mga mamamayan. Hindi po pwedeng kuhanin yung subsidy na yan at ilagay sa mga programa katulad ng AHAP. Dahil malinaw na sa batas na yung subsidy na yan para sa PhilHealth. At pag naipat yan sa PhilHealth, dalawa lang ang pwedeng gawin. Palawakin yung benepisyo na natatanggap natin o ibaba yung premium na binabayaran natin. So whether maraming pera yung PhilHealth o walang pera yung PhilHealth, wala akong excuse ang gobyerno kung hindi ibigay talaga yung nararapat na subsidy. So isa din po yan sa mga tatanungin natin pag pumunta tayo sa Supreme Court. Dahil ang paniniwala po natin ay hindi maaaring pamyandahan ng GEA yung mga specific laws natin. At malinaw po yan sa Syntax Law at sa Universal Healthcare Act yung sources of funds para sa PhilHealth. Binanggit po natin kanina na yung analysis lang po natin ng budget na to ay pro-politician, anti-Filipino. Bakit? Dahil katulad po nung binabanggit natin, yung patuloy na pagsira sa PhilHealth instead na ayusin ito, ay pumapabor sa interes nila. Dahil ang nilalakihan nila ng pondo ay yung mga programa kung saan kailangan mo pang manghingi sa politiko ng tulong bago mo makuha yung servisyo na dapat makuha mo sa gobyerno. That's why, itong AHA program,
na ginagamit ngayon sa roadshow ni Speaker Romualdez para magpamugmod ng ayuda. Bakit hindi na lang natin i-expand ang coverage ng 4Ps? Kasi ang 4Ps institutionalized. Hindi ba malinaw na kapag binigyan ka ng 4Ps, may exit program? At may condition kung bago mo patanggap yung ayuda mo, kailangan pag-aralin yung anak mo, magpa-check up ka, i-upgrade natin yung skills natin para magkahanap buhay tayo. Ganun mo dapat ang social protection or ayuda program. Hindi yung bigay ka lang ng bigay habang nagmo-mall tour ka, na malinaw na ang dahilan ay para iboto ka ng mga mamamayang Pilipino, no? At yung pangatlong ebidensya kung bakit pro-politician to, in the first place, wala naman kung dapat role ang mga congressman at senador sa pagbibigay ng ayuda. Hindi ba executive function yun? Bakit yung mga congressman at senador ang may interest kung magkano yung pondo i-assign sa AKAP? Hindi ba ba? Yung pang-apat na ebidensya itong budget sa DPWH. Sa mga hearing na nangyari sa Senado at Kongreso, DPWH na mismo ang nagsabi na parang 60% lang ng mga flood control projects ang mai-implement nila every year. Doon sa budget na hiningi ng DPWH, bakit dinagdagan pa ng 289 billion pesos? Saan nang galing yun? Alam niyo po yung mga infra projects, bago yan i-implement, dapat may pag-aaral. Kailangan ba talaga natin yan? Meron yung program of work. Eh, paano lumalaki at paano nadadagdagan tuwing dadaan sa Kongreso? Gumawa ba ng pag-aaral itong mga congressman na ito at mga senador bago i-insert yung mga infra projects na ito? So nakakalungkot po, no? Kasi malinaw yung priorities eh. Yung education sector at health sector na talaga kapakita-kinabang sa atin bilang mga mamamayan ay hindi pinaprioritize. Itong mga programa na dole out, like AKAP, like MAD, pinaprioritize lalo na noong 2024, a year before the 2025 election year. So talaga naman kung nakakalungkot. Kaya wala mo tayong choice kung hindi i-reject itong anti-people, pro-politician, at pinaka-corrupt na budget sa history ng Pilipinas.